Pero syempre bago po tayo dumako sa ating topic, para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko at sa ating mga balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. May isang lalaki na nanghihina at nasa banig na ng karamdaman. Sa takot na siya ay posible ng pumanaw, pinatawag niya ang matagal na niyang nakaalitan. Nang dumating ito, ay agad humingi ng tawad ang lalaki. Gayon din ang kanyang nakaalitan ay humingi rin ng tawad sa kanya. Matapos ng kaunti pang pag-uusap, nagkamaya ng dalawa, tanda ng pakikipagkasundo sa isa't isa. Ngunit, nang paalis na ang lalaki, ay biglang nagsalita ang may sakit. Kapag ako ay gumaling, magbabalik tayo sa pagiging magkaaway. Ano po ang naisiparating sa atin ng kwento natin ngayong umaga na ito? Minsan mga kanyusik, no, kung hindi pa tayo malalagay sa isang alanganing sitwasyon, ay hindi pa natin magagawang patawarin ang mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. May mga pagkakataon pa nga na, di ba, sinasabi ng iba, kahit hanggang libingan, dadalhin ko yung galit ko sa'yo, or sama nila sa isang tao, sama ng loob nila sa isang tao. Walang magandang may dudulot sa atin mga kanyusik, no, yung pagtatanim ng sama ng loob. Kapag lagi po tayong may kinikimkim na galit, hindi lang po ito nagre-reflect sa ating pakikitungo sa ibang tao, kundi nagre-reflect din po ito sa ating kalusugan. Naapektuhan din po ang ating kalusugan kapag hindi mapayapa ang ating isip at mayroon po tayong dinadalang galit sa ating puso. Hindi madaling magpatawad, no, mga kanyusik, lalo na kung matindi yung nagawa sa iyo ng isang tao. Pero minsan, kahit mahirap, kailangan po natin itong gawin para lumuwag din yung ating pakiramdam. Kailangan po nating gawin ang pagpapatawad, hindi po para doon sa taong nakasakit sa atin, kundi para po sa ating sarili. Hindi po ba mga kanyusik, mayroon pong bahagi sa Biblia kung saan nagtanong si Pedro kay Jesus kung ilang beses daw bang dapat magpatawad ang isang tao. Sumagot po si Jesus, kailangan nating magpatawad ng 77 times 7. Hindi lang isang beses mga kanyusik, no, kundi 77 times 7. Ganon karami. Ibig sabihin po nito mga kanyusik, no, lagi tayong dapat handang magpatawad kahit mahirap. Sa buhay mga kanyusik, hindi talaga maiiwasan na masaktan tayo kahit ng mga taong mahal natin sa buhay, no? Kahit yung mga taong malapit sa atin, sinasadya man o hindi, talagang may mga pagkakataon na masasaktan nila tayo. At tayo rin naman mga kanyusik, no, nakakagawa rin tayo ng mga bagay na hindi maganda o nakakasakit sa mga tao sa paligid natin. Pero dapat po nating isaisip ang pagpapatawad. Dahil kapag pinapakawalan natin ang galit, puot at hinanakit po sa ating puso, mas nagiging maluwag at magaan ang ating pamumuhay. Sabi nga po sa Mateo chapter 6 verse 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kasama po sa lagi nating ipinagdarasal sa Panginoon ay yung paghingi ng kapatawaran sa mga nagawa nating pagkakasala sa Kanya. Kung ang Diyos, mga kanyusik, ay kaya tayong patawarin ng paulit-ulit sa mga paulit-ulit nating pagkakasala, bakit po natin hindi ito kayang gawin sa ating kapwa?
Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.